Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat Marhay na aldaw sa indong gabos. Ako po si Joanne Santilla Amuraw, ang Reynanay na isang prinsesang alipin sa bansang Malaysia. Ako po ay naniniwala sa kasabihan na ang di magmahal sa sariling wika ay higit pa sa taong pumasok sa simbahan na nagbalat kayong banal at sa talikuran ay may nakakasulasok na ugaling imbornal. Maraming salamat po sa isang napakagandang katanungan. Kung ako ay isang salita, ako ay isang halimbawa. Halimbawa ng isang ina na nagsusumika para sa mga anak at pamilya. Ako ay isang halimbawa ng isang ina na mag-isang nagtataguyod sa aking mga supling na magaganda. Ako ay isang halimbawa ng inang nakikipagsapalaran sa ibang bayan para makaangat sa kahirapan. Ako ay isang halimbawa ng alipin sa ibang bansa, ngunit may determinasyon at paninindigan ng aking bawat balakid. Ako ay isang halimbawa ng babaeng may dugong pughaw at may katapangan na labanan ang bawat pagsubok sa aking harapan sa tulong at awa ng Diyos na makapangyarihan. Ako ay isang halimbawa ng makabagong Eva na kayang makipagsabayan ng talino at kakayahan sa mga matitikas na Adan. At higit sa lahat, ako ay isang halimbawa ng tunay na ina, ng tunay na bayani at tunay na Pilipino. Sa isip, sa salita at sa gawa. FBP, mga namumukadkad na manunulang Pilipino, Agosto ko to, wika natin ito. Maraming salamat po. Ang aking pong talento ay ang pagguhit. Isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na'y sinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong kung lagi ang kalayaan. Sikat o si Rizal nooy nagwika, siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ang di raw magmahal sa sariling wika ay higit pang amoy sa mabahong isda. Ang gamit kong
Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya kang labis. Oh, Maray na magandang atong ali sa dilag. ito ka, boss. Ako lang naman ang nag-iisang Diyosa, si Veronica Pingol. 37 taong gulang, nakatira sa barangay Maligaya, lungsod ng Quezon City. Ako ay naniniwala sa kasabihan, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, ang puso'y di pinagpala. Kung ako'y inyong tatanungin, akong ay isang salita, ang pipiliin ko ay malaya. Pagkat ang bayan ko'y malaya na sa mga mananakop, kung kaya't ako'y malaya na din. FPB! Agosto ko to! Wika natin to! Maraming salamat po. At ito po ang aking talento kasama ng aking mahiwagang mic. Ang kakanteng ko po ay Hawak Kamay by Yang Constantino. Minsan madarama mo kay bigat ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabing di mo na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan. Di kaya ako'y tawagin. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundong walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan. Thank you. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay, Pilipino Poet and Blossom. Para sa akin, Pilipino, pag tumula ay bumubukadkad. Dory Reyes Polo, aka Dorcas Polo Sheik, 65 years old, retired nurse, married, 2 ang anak na lalaki at may 1 apo. Taga Amadeo, Cavite po ako na nakatira sa Germany since 44 years. Ang aking pong hobby ay tumula, sumayaw, kumanta at umarte. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika at mas minamahal pa ang wikang banyaga, hindi kinakailangang kumain ng pansit at lumpia at ni dapat tikman ang inihaw na talong na sausaw sa bagoong. Question and answer. Kung ako'y isang salita, ano ako? Pusa. Ang pusa ay maraming buhay. Ang pusa ay matatag at matibay. Ilang beses na akong nagkasakit, heto ako't buhay. 2 heart attack, meron akong heart stenting, and then nagkaroon ako ng breast cancer. Ilang beses ako nag-ekinemo and radiation, at hindi ko akalain na ngayon ay kasama ako ng Filipino Poet and Blossom. So, isa akong pusa, ilang beses ang buhay. Salamat. Magandang araw po, Dory Reyes Polo, ang inyong lingkod, aka Dorcas Polo Sheik, 65 years old, retired nurse, taga Amadeo, Cavite po, nakatira sa Germany. Married,
may 2 anak na lalaki, at may 1 apo. Isa ko pong talento ay ang pagsulat ng tula. Sinulat ko po ito noong September 2019, 3rd week ng September ay Alzheimer Awareness Week. Para po ito doon sa mga pamilya na ang kanilang magulang ay meron pong sakit na pagkahuli. Talaga pong nakakaawa. Ang gamot po dito ay pangunawa at pagmamahal. Sige po, umpisa na po natin. Handa na po ba kayo? Dementia, pagkahuli, Alzheimer, pasinto-sinto. Isang araw ng paggising sa aking katandaan. Naging uliyanin, mundo ko ay may kaibahan. Ugaling kapansin-pansin, hindi mapigil ang magustuhan. Kakaiba ang gawiin, parang musmos ang isipan. Dati-rating ginagawa, biglang nakaligtaan na. Mga bagay na pang araw-araw, halos di na maalala. Pamilyang nagmamahal, hindi ko na makilala. Isang saglit na limutan ang ginawa ko kanina. Kapag ang aking paligid, hindi ko na matandaan. Ang sariling pamamahay, malabanyaga kong masdan. Mga gamit ikakalat, santambak ang karumihan. Walang ayos ang tahanan, dinaig pa ang tambakan. Aking anak, aking apo, pakiusap ko sa iyo. Kung ang matandang hukluban na matigas ang kanyang ulo, ngitian mo. Ang iyong magulang na nagpalaki noon sa iyo, yakapin mo ng mahigpit nang mawala ang takot ko. Ang asal kong kakaiba, pasinto-sinto kung tawagin. Parang may tornilyong nalaglag sa utak ko na may hangin. Ang pag-iyak, mukhang api. At sumpong na, ubod diin, wag mo sanang papatulan. Dahil demensya ang salarin. Kapag ako'y nakalabas, sa bahay ay nakatakas. Tatakbo ng anong bilis, walang saplot, parang ungas. Tulo ang laway at pawis, halos maubos ang lakas. Huwag baya ang pagtawanan, libakin ng talipandas. Ituro mo ang pauwi, banayad mo akong suyuin. Huwag ka sanang magagalit at ako ay lalaitin. Hindi ko gustong magkasakit, sana ako'y unawain. Pasensya na, aking anak. Ako ay tunay na mahalin. Salamat po. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais. Magandang adlaw kaninyong tanan. Ako po si Elisa S. Mancao. Kakulitan ko ang laging lumilitaw. Malapit na po akong 28 at may sariling pamilya dito sa Cebu. Sa kasabihan, ako'y naniniwala. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay di naiiba sa ligaw na daga. Kung ako'y isang salita, ako ay Cebuano o Bisaya. Dahil ito ay matatapang, pumagsak man, tuloy ang laban. FPB Agosto ko to, wika natin to. Maraming salamat po. Malipayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Elisa S. Mancao at ito ang aking talento. Isang araw sa asyenda FPB, maagang nagising ang malupit na binibini. Hay, salamat! Paggising ko'y napaaga. Sa kusina ako'y pumunta ng almusal maihanda. Nandito na ako. Teka, ano ba tong naamoy ko? Mga pinggan na bababaho. Ha! Si Eds talaga may gawa nito. Puntahan ko nga. Eds! Eds, gumising ka. Bakit po, ma'am? Tumayo ka na dyan sa iyong kama dahil sa ginawa mo kagabi, ako'y nasusuka. Ha? Ano pong ginawa ko? Samahan mo nga ako sa kusina nang malaman mo na. Bilis! Aray,
kusina, ang batang si Eds ay napahiya. Naku po, ang rumi ng mga pinggan. Marumi nga, kaya hugasan mo yan ulit bago pa kita. Ano ba naman kaguluhan ko? Ang aga-aga, ba't ang iingay nyo? Hay nako, Lola. Yan kasing ampon yun na anak ni Kuya Jan. Oh, bakit? Ano bang nangyari sa anak ko? Nasaan ba siya? Bulag ka ba, Kuya? Nasa harapan mo siya, oh. At tingnan mo kung gano'n siya kabubo. Buba po, ma'am. Babae po ako. Ha! Sumasagot ka pa? Oh, Inday. Ano bang nangyari sa mga pinggan? Ba't ang rurumi tingnan? Pasensya na po kayo. Nakaidlip ako habang nagugas kagabi. Bini-bini, madam, anak ko inyong pagpasensyahan. Pagkat ito'y musmus pa lamang. Musmus? Ang sabihin mo, pabigat kayo. Palamunin na nga, ang tanga-tanga pa. Gahan-gahan sa iyong pananalita, iha. Baka sa katotohanan luluha ang iyong mata. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Matagal ko na sanang itinago to. Kasi ayaw kong madurog ang iyong puso. Ngunit hindi ka marunong makikipagkapwa-tao. Kaya nalalapat lang na malaman mo. Ang ano nga? Na isa ka ring ampon. Nagpapatawa ka, Lola. Hindi ako nagpapatawa. Talagang napulot ka lang sa basura. Ano? Talagang masakit ang sampal ng katotohanan. Kaya tanggapin natin to at mamuhay sa kapayapaan. At dito po nagtatapos ang kwento. Naway nagustuhan nyo ito. Maraming salamat po sa panonood. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mildred De Hoya Par, 51 taong gulang na naninirahan dito sa Noveleta, Cavite. Meron po akong kasabihan. Ang taong di nagmamahal sa sariling wika ay tila baga isang etyoserang palaka. Ngawa ka ng ngawa, wala namang napapala. Etyos lang. Kasi wala naman talagang magagawa. At kung ako naman ay isang salita, siguro ako ay isang Tagalog na pinag-uusapan dyan sa tabing ilog ng mga taong wala sa hulog. Sasabayan ko anumang tugtog. Yun nga lamang, pakakainin ninyo ako ng luglog. Ito po muli si Mildred De Hoya Par, nagsasabing, magandang araw sa inyong lahat, manatiling masaya at nakangiti. Paalam! Sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang, alilan lang nagtagal. Isa pa lamang ang binabalikan, alaala ng kahapong pinabayaan. Sa dinami-dami ng aking nakapiling, kung sino-sino ang umibig sa akin, isa pa lamang ang inaasam-asam. Ang nakalipas di maaring balikan. Kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari
damdamin ng aking nakapiling. Kung sino-sino ang umibig sa akin, minsan pa lamang ang inaasam-asam. Ang nakalipas di maaring balikan. Kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang mahal ko ng ganito. Kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Isa pa lamang, isa pa lamang, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya. Mayad nga adlaw mga ka-FEB. Ang pangalan ko po ay Jora. Ako po ay nagmula sa isang bansa sa Asya. Ang tawag sa akin ay isang Pilipina. Ang tahanan ko ay Pilipinas. Pilipinas na napakaganda. At ako po ay naniniwala sa isang kasabihan ng hindi marunong magmahal sa sariling wika, tiyak, pirata ng China. At ngayon, ako po ay kakanta ng isang awiting alam kong alam na alam ninyong lahat. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na'y sinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita, bayan kong sinilangan, hangad ko'y lagi ang kalayaan. Sigat Jose Rizal nooy nagwika, siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ang hindi raw marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang pambansa ang gamit kong salita, bayan kong sinilangan, hangad ko lagi ang kalayaan. Kung ako po ay magiging isang salita, ipagsisigawan ko sa madla. Salitang mapagmahal ang pipiliin ko, sapagkat makapangyarihan ang salitang ito. FEB, gusto ko to, wika ko to. Maraming salamat. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano ba ang ginawa mo? Ako'y naaaliw.
Ayad nga aga kaninyo tanan mga kasimanwa. Ako ay si Ginang Lenore Esteban Caltiles, isang Antiqueño, 79 na taong gulang, may 4 na anak at 5 apo. Isa akong retiradong empleyado, 45 taong nagserbisyo. Sa ngayon, mga gawain para sa senior citizens ang pinag-aabalahan ko. Maipakita na kami ay mabuting ehemplo upang makaangat tayong mga Pilipino. Naniniwala ako sa kasabihang, ang hindi magmahal sa sariling wika ay hindi tunay na Pilipino. Siya ay isang banyaga sa sariling bansa. Kung ako ay isang salita, gusto kong ako ay kinaraya ang aming katutubong wika sa pagbahagi ng aking mga damdamit kaisipan. Ako ay hindi mahihirapan. Gamit ko ang mga salita ng aming mga ninuno. Sila'y sumikap ng mabuo itong wikang katutubo. Kinaraya, kay sarap pakinggan, malambing at may haplos na pagmamahal sa inang bayan. Kinaraya sa bagong panahon ay hindi pahuhuli mga salita sa ibang bansa, sa ibang lugar. Dito aming hinahabi upang lalo itong gumanda at yumaman. Dumayo ka man sa ibang rehiyon, kami ay hindi mahirapan, kami ay maintindihan. FPB, gusto ko to, wika natin to. Maraming salamat sa inyo. Kruhay! Malugod ko kayong inaanyayahan sa aking munting estudyo ng inyong masilayan, mga likha ng aking mga kamay na medyo pasmado. Ang pagpipinta ay aking pinakabagong kinahiligan na nagsimula nitong pandemya lamang. Aking pinagtiyagaan gamit na simple ng aking apo na sa grade 3. Narito ang aking mga obra maestra, mga bulaklak at mga tanawing pangkalikasan ang aking kaya. Karamihan sa aking mga nilikha ay may kasamang mga kwento tula. Mayroon din akong nilapatan ng nota. Ang tula ay naging kanta. Ang simple kong talento sa pagpipinta, mayroon palang kapatid na 2. Ngayon, sila ay naging triplet na. Pagtutula, pagpinta, at kanta. Pwede ring sabihin, 3-in-1 ang talento ng retiradong maestra. Tingnan natin ngayon ang aking obra maestra. Meron din akong mga bookmarks na pwedeng gawing mga greeting cards, na pwede ring maging freebies sa mga kaibigan. Tingnan natin ngayon, isa-isa. To my grandfather's farm, the waves, the rainbow, and me. Sunset. Isang pangarap. Pangarap ko noon na ako ay makalakbay sa iba't ibang lugar. Na ako ay bata pa, hindi pwede kasi maliit pa ako. Na ako'y lumaki na, hindi na rin pwede dahil sa ako ay sobrang busy. Ngayong matanda na, mayroon na akong panahon, ngunit hindi na kaya. Ito naman, Starry Night. Ito, masaya nila dito. Ito naman ang cover ng aking aklat na Lemon Drops.
Ito I had a dream. Let there be light. Bamboo, paborito ng anak ko. Be as pliant as the bamboo. Then, bulahan ang senior citizens. Ito ang gustong-gusto ng mga matatanda. Dito naman, night comes, at gumawa rin ako ng isang istorya. Istoryang pambata na may leksyon. Ito naman, sunset. Paborito rin ng anak ko to. Japan. Supermoon. Night has come. The last leaf. Ito ay ginawa ko noong masyado tayong problemado sa pandemya. Parang wala na tayong pag-asa. Pero sabi ko, basta meron pang isang dahon, meron pa tayong pag-asa. Ito naman, mauliit ako sa antike. Paborito ko rin ito. Kasi mahal na mahal ko ng aking probinsya. Sunset. Karamihan sa aking mga likha ay sunset. Siguro kasi ako ay nasa sunset stage na. At ito naman, isang kwentong pambata. Ang saya-saya dito. Ang buwan, duyan, at ako. Ito mga bulaklak. Ito ang mga bookmarks. At balikan natin ito. Ito para sa mga senior citizens. Bulahan ang senior citizens. Ang ginawa kong tula ay nilapatan ko ng mga nota, naging isang kanta, at nang magkaroon ng isang paligsahan sa pagpili ng theme song ng senior citizens ng Antique, sumali kami at kami ang nanalo. Kaya ngayon, ang provincial theme song ng mga senior citizens ng Antique ay sa amin galing, nilikha ko. At siguro mamaya marinig ninyo yan sa isang CD, sa isang video, isang awitin para sa mga senior citizens at para rin sa aking baryo, sa aking pinakamamahal na iganya. Halika kayo, dito tayo sa aking mesa. Gusto ba ninyo mga freebies? Pili lang kayo. At, bago kayo umalis, kuha muna kayo ng rambutan. Sarap ito, ha? Ito ay nasa harapan na ng bahay. Maraming salamat sa inyo. Sana ay naaliw kayo. Maraming salamat. Kruhay Antique.
Thank you.